Kamusta mga kababayan? Welcome back sa ating channel, Cozy Land ng #WalkWithLand. At ngayon may malaking topic tayo na talagang nakakaapekto sa lahat, lalo na sa mga jeepney drivers, tricycle operators, daily commuters, students at syempre sa mga OFWs na pinipilit magtipid kahit nasa abroad. Hindi kayo pababayaan. Yan ang paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang recent video message noong linggo. Parang battle cry, di ba? Pero sa mundo ng politika, ang words are cheap kung walang konkretong aksyon. Kaya today, ilang mga minuto tayo magdi-deep dive, fact-based, critical, pero engaging at medyo witty para hindi kayo mabore. Kung ikaw ay kabataan na gustong maging informed citizen, OFW na gustong alam kung anong talagang nangyayari sa bayan, stay tuned. Hit that like button early para ma-boost ang algorithm at subscribe na kung hindi pa. Let's go! Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ang nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Una, recap natin ang sinabi ni Marcos. Sa kanyang vlog, din-announce niya na expanded na ang fuel subsidies. Halos 100,000 tricycle drivers na ang nakatanggap as of March 20 via DOTR. At simula April 6, nationwide rollout na para sa ibang transport sectors, jeepneys, UVs at iba pa. May cash relief din from DSWD, 5,000 pesos one time at fuel subsidy hanggang 10,000 pesos for modern jeepneys. Defended din niya ang suspension ng fare hike. Hindi pa tama ang timing para magdagdag ng pasanin sa commuters, mga kaibigan. Kaya talagang defended din po ng ating Pangulo na hindi daw tama ang timing para magdagdag ng pasanin sa computers. Kudos, medyo kasi commuters muna ang priority, pero drivers, sila ang talagang nahihirapan sa diesel, gas prices na umabot na sa mahigit 100 piso kada litro sa ilang areas dahil sa Middle East tensions. Parang sinabi niya, huwag kayong mag-alala, nandito ang gobyerno bilang inyong takbuhan at sandalan. Pero sa totoo lang, sa panahon ng inflation, ang sandalan minsan parang upaan na may batas. Supportive pero hindi totally reliable. Ha ha ha! Pero seryoso tayo mga kaibigan tignan natin ang facts. Tricycle drivers na una nang nakatanggap. April 6 expanded to other PUVs nationwide. Free rides continued sa Metro Manila, Cebu, Davao. Love Bus Program. LRT 2, MRT 3, 50% discount via BIP cards starting March 2023. Kailan yung March 23? Ngayon po yon. 20 pesos rice program ngayon sa 177 LGUs, expanding pa. Sabi ni Marcos, sapat ang supply, nakokontrol ang presyo, possible price cap under review. Sa energy, 23 projects daw na nagdadagdag ng 900 megawatts sa grid soon at talks with India, Japan, South Korea for all supply. Plus, OFW's repatriation, over 1,400 plus are 300 dependents na nakauwi mula sa March dahil sa conflict. Ito ay targeted subsidies, hindi broad fuel price cut. Mas efficient ba? Oo, kasi direct sa affected sectors. Pero critics say temporary band-aid lang ba ito sa structural issues like oil importation, dependency, 95% imported tayo. Ngayon, ang critical na parte, pros, na-address agad ang sigaw ng protesters. Suspension ng fare hike, relief sa masa, bayanihan appeal, nice rhetoric. O mga cons at mga katanungan, bakit April 6 pa? Bakit hindi na agad? Delays mean more pain for drivers ngayon.
gaano kalaki talagang subsidy? 5,000 to 10,000 one time? Enough ba sa daily fuel burn ng jeepney? Sa current prices, diesel 90 to 100 pesos. Mabilis maubos yan ha. Middle East conflict, Qatar attacks, etc. Cost 10% spike. Peso depreciated near $60. 60 pesos versus USD. Mga kaibigan, parang sinabi ni Marcos, hindi kayo pababayaan, no? Pero sa ekonomiya, parang wag kayo magpanik, buy the gasolina. Subsidize muna natin ng konti. Ha? Effective ba? Para sa short term, oo. Pero para sa mga kabataan na nagmamana ng utang na ito, think twice. Bakit ganito? Oil prices surge dahil sa geopolitical tensions. Dubai crude oil thresholds, kaya emergency power sought sa excise tax suspension. Impact sa atin inflation sa food transport, higher living cost. Para sa mga OFWs mas mahal ang remittances, conversion, pero mas mahal din ang buhay dito sa Pilipinas. Para sa mga kabataan, imagine ninyo tuition plus commute plus food, lahat tumataas. Dapat maging critical tayo dito Are these subsidies sustainable or just vote buying preparation? Okay, 20 pesos rice expanding, good for food security. Pero critics, quality, sustainable post 2026. Mga kaibigan, power 900 megawatts incoming, hopeful, pero brownouts pa rin, possible. Sa mga OFWs, repatriation efforts, compassionate but root cause, conflicts unresolved. Mga estudyante, young professionals, ito ang future natin. Mataas na fuel, mataas na presyo ng lahat. Mga OFWs, kayo ang backbone. Pero kapag umuwi kayo, ramdam ninyo rin ang presyo nito. No? Dapat magkaisa tayo bayanihan, hindi lang salita mga kaibigan. Okay mga kababayan, bago pa tayo magpaalam, let's extend this conversation kasi sobrang dami pa rin tanong na lumalabas sa comment section sa chat ninyo. Since March 23 na ngayon, meaning days na lang bago mag-April 6, let's do a quick real-time update. Base sa pinakabagong balita, hindi lang tayo magre-rehash o mag-a-analyze pa rin tayo critically. Una, confirm pa rin nationwide rollout ng fuel subsidies para sa iba pang transport sectors, jeepneys, UV Express, etc. Talagang naka-schedule sa April 6, sabi sa latest from PNA, ABS-CBN, GMA at Inquirer. PUV drivers outside Metro Manila makakatanggap ng 5,000 pesos one-time cash aid plus up to 10,000 pesos fuel subsidy. Halos 100,000 tricycle drivers nang nakatanggap mula March. So expanding na talaga, no? Pero here's the witty reality check. April 6 pa. Sa March pa lang, diesel na 56 pesos to 59 pesos liter regular, hanggang 59 to 60 pesos liter plus variants base sa DOE at GasWatch data. Pero may reports na umaabot na sa 80 pesos sa ilang areas dahil sa surge. Gasoline naman 56 pesos to 67 pesos liter, depende sa octane. Imagine mo drivers daily fuel burn, ninyo 2,000 to 3,000 pesos na, tapos subsidy one time lang. Parang sinasabi ng gobyerno, antayin nyo muna itong April 6 para maging okay kayo. Sa susunod na buwan, effective ba ang short term? Oo, relief. Pero long term, we need structural fixes. Critical point dito may emergency powers na binigay ng Congress kay Marcos para i-suspend o i-reduce ang excise tax on fuel hanggang 2028 kapag Dubai crude. 80% or $80 per barrel na nangyari na. No? Bakit hindi agad ginamit yan para ibaba ang pump price nationwide? Subsidy kasi targeted, less consumption risk daw. But critics sa social media sabi, subsidy programs madalas napupunta sa ghost drivers o delays. Sa comment section, comment niyo. Marami nagre-react. Mas maganda i-suspend muna ang buwis para lahat makapag-benepisyo. Hindi lang PUV. Valid ba? Oo, kasi broad relief versus targeted. Pero targeted, mas efficient sa budget. 21
2.47 billion pesos na na-release na para infra at subsidies including 2.49 billion pesos sa DOTR fuel program. Sa agri-side, Department of Agriculture nagdi-distribute na ng 3,000 fuel subsidies sa farmers at fisher folks. Mahigit 10,000 pesos na nakatanggap at 2,000 pesos presidential assistance pa sa April. Good move para sa food supply. Pero tanong, sustainable ba ito hanggat tumataas ang global oil? Talks pa rin with India, Japan, Korea para secure supply. Pero tayo, 95% imported pa rin. Anong plano para renewable o local exploration? Wala pang malakas na mention. At ang 20 pesos rice program, expanding pa rin. Ngayon, nasa Davao de Oro, Davao del Norte, Misamis Oriental, at marami pang LGUs. Goal daw ng Department of Agriculture, abutin ang 60 million Filipinos this year via Kadiwak centers. Pero real talk, quality ba ang rice? Eligible ba talaga ang vulnerable sectors? Para sa mga OFW na nagre-remittance, mas mura ang mga bigas, pero overall living cost pa rin tumataas dahil sa fuel, transport, food chain. Mga kabataan, mga youth viewers, imagine niyo commute papuntang school or work. Tuition fees, gadgets, food, lahat affected ng oil stock. OFWs, kayo nagpapadala ng pera pero kapag umuwi kayo, ramdam ninyo rin ang presyo. Kaya importante yung bayanihan na sinabi ni Marcos, hindi lang salita. Dapat maging informed at vocal tayo, no? Share sa comment section, ano sa tingin ninyo? Mas maganda bang subsidy o tax cut? Effective ba ang April 6 rollout? O kailangan pa ng mas malakas na aksyon? Quick affiliate reminder uli, Pero para maging handa sa energy at fuel volatility, check out solar-powered items sa Shopee at Lazada. Portable solar chargers, 800 to 2,000 pesos. Emergency LED lights with power bank or even small solar fans para sa jeepney o bahay. Sulit yan, lalo na kung may brownouts pa rin despite 900 megawatts incoming. Link sa description, itatag po natin yan. Gamitin ang affiliate codes para support din ang channel natin. Sa uli, hindi kayo pababayaan. Promise yan ni Marcos, At sinusubukan ng gobyerno. Pero tayo rin, hindi natin pababayaan ang katotohanan. Mag-ingat sa fake news, maging kritikal at magbayanihan. Salamat sa panonood, Hanggang dito sa ilang mga minuto na tayo, pero worth it para sa bayan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, comment down below kung anong susunod nating topic. Share sa mga kaibigan at pamilya. Subscribe, bell on para updated kayo. Peace out, stay vigilant at God bless Pilipinas.